Bukod sa pagkawala ng dalawang aktivista mula sa UP Diliman, may kinalaman din daw si Palparan sa torture at pagpatay. Isiniwalat ng isa di manong biktima ang pinagdaanan daw niya sa kamay ni Palparan at ng kanyang mga dating tauhan. May report si Ian Cruz. Halos 3 taong nagtago, malapalos na nakaiwas sa manhunt ng mga otoridad, maging sa mga kalaban sa New People's Army o NPA na ayon sa militar ay gusto siyang tugisin at patayin. Palparan did man walking by the NPA. So that's a real threat. Totoo po yun. So I have to get out or hide for self-preservation. Tinakbuhan ni Palparan ang 2 counts ng kidnapping at serious illegal detention kaugnay ng paglaho ng 2 aktivista mula sa University of the Philippines Diliman na sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño na hanggang ngayon hindi pa rin nahahanap. June 2006 nang dakpi ng 2 sa Hagonoy, Bulacan. Ilang testigo na ang humarap sa korte at inginuso si Palparan na siya di umanong nasa likod ng pagkawala ng 2. Isa na roon si Raymond Manalo na dinakip din noong 2006 matapos akusahang miyembro ng NPA. Habang nakakulong, nakita raw niya sina Cadapan at Empeño. Ikinuwento raw sa kanya noon ni Cadapan na ginahasa siya ng tauhang sundalo ni Palparan. Nasaksihan din daw ni Manalo kung paano pinahirapan ng 2 babae. Dumugo daw yung bibig ni Sherlyn at si Karen ay pinagpapaso din at pinagsusuntok. Kwento niya, si Hubito Palparan ang sumampal sa bibig mismo ni Sherlyn Cadapan. Kaya dumugo ng ganun yung bibig. Ayaw mo umamin, ha? Maging siya raw ay tinorture at mismong si Palparan di umanong humarap sa kanya para sabihing bubuhayin siya basta't manahimik tungkol sa mga alegasyon laban sa militar. Iba-ibang klaseng torture, pahirap po ang inabot ko sa kanila. Yung halos taratuhin po niya kami na parang baboy. At nung sapilitan po kami na nantukutin, tinalian po niya yung kamay namin. Tapos pinagbabalibagan po kami na parang hayop sa L300. Kulang na kulang at hindi maganda yung pagkakahuli at pagkaka-aresto kay Hubito Palparan. Ang gusto kong kaparusahan sa kanya, balatan siya ng buhay at itali sa bahay ng langgam, ng hantik. At hayaan mong kainin siya ng mga langgam at ng mga hantik hanggang sa siya mamatay ng dahan-dahan para maranasan niya yung naranasan namin na nagmamakaawa. At wala kaming sinasabi kung hindi. Maawa na po kayo, nanay ko po, tatay ko po. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin daw si Ginang Connie Empeño, ina ni Karen, na buhay pa rin ang kanyang anak. Luluwas daw siya bukas sa Maynila para makaharap si Palparan. Gusto niyang maahon kami sa kahirapan kaya nagpupursige siya sa pag-aaral. Kasi sabi niya, Mama, dito lang ako makakatulong sa inyo. Kasama naman nakirali ng ilang militanteng grupo ang ina ni Sherlyn na si Erlyn Cadapan. Nahuli man si Palparan, hindi pa raw tapos ang laban. Hanggang sa ngayon ba, sinungaling pa rin siya at siya po'y dapat parusahan ng ayon sa batas. Bago magtago, nakapanayam pa ng brigada si Palparan Hulyo noong 2011. Dito, mariin niyang pinabulaanan ang mga akusasyon laban sa kanya. Yung incident niyan, binabato sa amin, wala talagang hard facts na nagsasabi kung sino talaga ang may kagagawan. In the line of duty ba ikaw nakapatay ka rin ng tao? So, wala pa akong alam. Hindi nyo alam? Wala kang alam? As intel officer, sir, wala kayong... Dinidelegate ko yung mga bagay na yun sa mga subordinates ko. Pagsapit ng Disyembre, pinakasuhan na si Palparan ng Department of Justice. Tinangka niyang lumabas ng bansa pero nahuli siya. Wala pang warrant laban sa kanya noon kaya pinakawalan pa siya at hindi na nakita pa hanggang sa masukol siya kanina. Tinaguri ang berdugo ng mga aktivista at human rights group. Ayon sa grupong karapatan, si Palparan ng utak o di kaya'y may kinalaman sa ilang kaso ng human rights violation. Kabilang nga sa mga nagrally kanina ay mga katutubo mula Pampanga, Aurora Province, Mountain Province, Sarangani at Davao. Anila, sa ilalim ng panunungkulan ni Palparan ay 150 katutubo ang tinorture at pinatay. Sa kabila ng mga akusasyon, maraming beses siyang nakatanggap ng mga parangal at 2 beses pang na-promote noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pinuri pa nga siya ni Arroyo sa kanyang SONA noong 2006 para sa kanyang kontribusyon sa pagtugi sa mga rebelde. Mismo ang AFP pa nga nagsabing hindi maitatanggi ang galing ni Palparan bilang general. Naging sundalo siya, he also served the country
Parang may nagawa siya na sinasabi natin na mali, bahala na ako gusto na patunayan na siya ay nagkumit ng human rights violation. Naging kongresista rin si Palparan mula 2009 hanggang 2010 bilang kinatawan ng Bantay Party List. Tumakbo rin siyang pagkasenador noong 2010 pero nabigo. Sa pagkakahuli kay Palparan, hindi raw titigil ang grupong Families of Desaparecidos for Justice hanggat hindi nila nakakamit ang tunay na hustisya. Huwag daw sanang gamitin ng administrasyon ng kanyang pagkakaaresto para di umano magpapogi sa publiko. Lalo't sila raw kasama ang mga magulang ni Nakadapan at Empeño ang nagtiyaga para madala mga sangkot sa korte. Panawagan nila, ikulong sa ordinaryong kulungan si Palparan at huwag sanang mapasakamay ng kanyang mga kabaro sa militar. Ian Cruz, GMA News.